So ayun po, isang mapagpalang umaga, gabi, hapon, kung nasaan man kayo ngayon. Welcome again to our podcast video. Ako pa rin po ang inyong ah, kapatid, Ruby Blue S. Lazatin. At narito po tayo para sa ating second episode na pinamagatang To Love the Lord. Yes po, ngayon po, pag-uusapan natin ang pagmamahal ng Diyos. Okay. Para po sa ating topic, meron po tayong mga guests. Nandyan po si Rafael at saka si Ate Cruz. Mayroon po tayong iilang mga katanungan na pwede nating pag-usapan at pwede tayong share ng kung ano ba ang ating experience. So, unang-una sa mga tanong natin mahal mo ba ang kapwa mo at mahal mo ba ang Diyos? Saan ba natin nakikita o paano natin nasusukat ang pagmamahal? Oo, syempre, mahal ko yung mga kapwa kong tao. Oo, minsan hindi mo siya matatanggi na magkakaroon ka ng kaaway, magkakaroon ka ng kaalitan. Pero, pag tumatagal ng panahon, mapapatawad mo na. For sure, mamahalin mo din yung kaaway mo na yan. Alam ko, mahal ko ang Diyos. Kasi siya yung nagbigay sa akin ng buhay. And, alam ko siya yung magagabay sa akin buong buhay ko. Sa akin, syempre, mahal ko ang kapwa ko. Mahal ko rin ang Diyos. Ang Diyos ay nilikha ang kapwa para rin mahalin. Ang kapwa ay naging katulong natin sa pang-araw-araw, pati na rin ang Diyos. Ang Diyos ay dapat natin mahalin. Siya nagbibigay ng guide sa tama at sa mali. Naman po, maraming po salamat sa mga sagot. Para po sa ating kalawang tanong, papaano mo mapapakita ang pagmamahal mo sa Diyos? Sa papaanong paraan? Merong iba't ibang paraan yan. Marami tayong sariling paraan. Para sa inyo, papaano ninyo, mapapakita ang pagmamahal ninyo sa Diyos? Sa Diyos. Siguro sa mga pagpapatawad, ganon. Siguro sa, kunyari, may kaibigan ka may nagawang kasalanan sa'yo. Siguro, hindi na natin para pag-isipan ng masama yung kaibigan natin. Siguro sa pagpapatawad. Tignan rin natin ang action niya. Kahit pagpapatawad at pagtulong na rin. Kung may nagka-problema ang mga kaibigan, ang mga tao nasa paligid mo. Kung kayang tulungan, tutulungan. Pag laging kausap sa kanya, pag laging pagsimba, ay mong ina-acknowledge yung presence niya. Ganun. Yung last message ko naman ay ang pag-serve sa Diyos ay hindi lang naman sa pagdarasal o pagdalo sa misa. Ito rin ay tungkol sa kung paano mo isa puso ang pagdadasal mo sa Diyos. Paggamit sa Kanya. Hindi lang sa hirap, kundi rin sa ginhawa. For me, ang last message ko is just spread the word of God. Huwag ka mahiya. And kahit anong sabihin ng mga ibang tao, spread mo lang yung word ni God. Tapos, sa puso mo siya. And then, always pray, always go to church. Ayun lang. Okay, lagi po nating tatandaan na sabi ko nga nung ating first episode na pinamagatang To Know the Lord, may iba't iba tayong dahilan at meron din tayong iba't ibang paraan kung paano natin nakikita ang Diyos, paano natin nakikilala ang Diyos. Ngayon naman po para sa ating second episode, To Love the Lord, from the title itself, To Love the Lord, meron tayong kanya-kanyang paraan. Andiyan na yung pamamaraan ng pagdarasal at pagbibigay sa kapwa. Hindi po yung pagbibigay ng material o pera, bagkus merong pang ibang paraan paano natin maipapakita
paano tayo makakapagbigay. Mapapakita nga natin ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadasal, sa pagsisimba, pero meron pa ibang paraan. Sabi nga nila, if you help somebody, you also help the Lord. Diba? Sabi, pagka noong kumatok ako sa inyong pintuan at pinapasok mo ako, para mo na ding pinapasok ang Diyos. Parang ganun lang yon. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo din dapat ang kapwa mo. Sabi nga, you love the Lord, you also love the neighbors. Love your neighbors as you love the Lord. Yan. So, ganun man po, maraming pong salamat sa ating mga viewers, sa ating pong mga tagapakinig. Asahan niyo po ang aking panalangin, ang aming pong panalangin para sa ating lahat.